Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaking nagmamaneho ng sasakyan nang huminto sa harap sa paaralan. Ang mga gulong ay huminto ng may ingay sa kalsada at isang bulong-bulungan ang umusbong sa paligid niya. Tinuturo ang maganda na supercar. Lumabas ang binata sa kotse, may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha, na namangha ang mga tao na sumisigaw, siya si Shen Yuan. Ang pinakamayamang ikalawang henerasyon sa paaralan ay muling nagpapalit ng supercar. Mula sa loob ng kotse, unti-unting lumabas ang isang pares ng puting mataas na takong, sinundan ng isang batang babae na may magandang katawan, na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha habang bumababa siya sa kotse. Ang mga lalaki sa paaralan na nasaksihan ng eksenang ito ay naiinggit at pinag-uusapan na kakapasok lang niya sa paaralan, at agad na nakakuha ng isang dekalibreng babae mula sa Flight Attendant Department. Shen Yuan, ang siraulong lalaking iyon. Ilang iba pang mga kabataang lalaki. Pulang-pula ang kanilang mukha at siya ay isang mayamang gwapong ikalawang henerasyon. Kaya naman, natural lang na siya ang may prioridad na pumili ng kanyang kapareha. Hindi lang siya may prioridad na pumili ng kanyang kapareha. Malapit na niyang monopolyo ito. Narinig ko maraming Diyosa ang gusto siya. Ang dalawa ay dahan-daang pumasok sa ilalim ng maingay na usapan ng mga estudyanteng naroroon. Ang mga babae sa itaas na palapag ay naiinggit din sa babaeng naglalakad sa tabi ni Shen Yuan, na magkaakbay. Gusto ni Joe, hindi ba't hindi kasing ganda ko ang babaeng yun? Medyo nag-aalangan lang akong kumilos. Ang nakakainis, sa tingin mo ba may pag-asa pa ako? Ang babaeng katabi niya ay nagsabi, ang pagkakataon ay para sa mga handa. Huwag matalo sa mga babaeng iyon. Si Shen Yuan na may kumpiyansang hitsura ay sumulyap sa mga batang babae na nagkukwentuhan, at nagbigay ng ngiti na umaakit sa mga bubuyog at paru-paro. Ang dalawa ay masayang naglalakad sa shopping mall ngunit yun, ay alaala na lamang ng nakaraan ni Shen Yuan. Siya ay nag-iisip pabalik. Pinagsisisihan ang kanyang magarbong paggastos, ang kanyang magandang buhay na pinapangarap ng lahat, na nagtapos sa kanyang ikatlong taon dahil sa kalamidad na iyon. Hindi lang nabangkarote ang tatlong kumpanya ng paglalakbay ng kanyang pamilya, kundi nagkaroon pa sila ng karagdagang utang na 100 milyon. Bumalik sa realidad, pumasok si Shen Yuan at malakas na nagtanong, mga kapatid sa kwarto, nag-night shift ba si Lao Zhang? Lumiko siya at malamig na sinabi, Shen Yuan, sa tingin ko hindi tayo ganoon kalapit. May isa pang tao na nakasandal at mabagal na nagsabi, akala mo ba'y ikaw pa rin ang mayamang yang master na dati ka? Dumarating kami kapag tinatawag mo kami, at kailangan naming umalis kapag sinabi mo. Si Shen Yuan ay walang masabi at kailangang pumunta sa bubong para huminga ng hangin. Iniisip niya, yung mga masasamang kaibigan ko noon ay isa-isa nang umalis, iniiwasan ako. Ano ang magagawa ko ngayon? Kailangan magrenta ng kwarto ng mga magulang ko at ng nakababatang kapatid ko. Noong una, araw-araw akong lumalabas para magrenta ng kwarto, pero ngayon, sa paaralan na lang ako bumabalik sa dormitoryo. Sa ganitong kalagayan, huwag mo nang banggitin ang pagiging walang alintana at magastos tulad ng dati. Hindi ko alam kung makakabuhay pa ako ng maayos. Hanggang sa susunod na sandali, tinawag siya ni Joe at dinala siya sa isang sulok para mag-usap. Pagdating niya, malamig na sinabi niya, Shenuan itigil mo na, huwag mo na akong kontaken. Sana makahanap ka ng mas maunawain na babae. Nagtaka siya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa hindi makapaniwala. Sabi ni Shen Yuan na naguguluhan. Nais ng 3 taon na relasyon. Sinasabi mong huminto at wala ka bang puso? Tinitigan siya ni Joe Wanteng ng napakalamig na mga mata, at sumagot na parang isang dalisay na mandirigma ng pag-ibig. Gaano kalalim ang pagmamahal natin, hindi mo ba alam? Pinapantay niya ang kanyang buhok, at tinitingnan ang mamahaling kotse na naghihintay sa tabi ng kalsada. Bago umalis, pinaalalahanan niya siya, at saka, huwag mo na akong tawaging Joe na may pagnanasa. Kung magkikita tayo muli sa hinaharap, mas mabuti kung huwag na tayong magkita.
Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng mamahaling kotse na naghihintay sa kanya. Shen Yuan, narinig ang mga salitang ito, nawawala ng pag-asa at laki. Si Zhou Wanteng ay nagsabi bago umalis, nandito na ang kaibigan ko para sunduin ako. Si Shen Yuan ay mabilis na itinulak ang pinto para pigilan siya at sinabi, "Sandali, Zhou Wanteng." Si Zhou Wanteng ay nagulat pinagpapawisan, at lumingon upang magtanong, ano pa ang gusto mo? Sa sandaling ito, wala nang pag-ibig sa kanyang mga mata, malamig ang tono habang nagmumungkahi siya. Yung mga designer bags na binili ko para sa iyo noon, sa tingin ko hindi mo nagagamitin ang mga yon sa hinaharap, kaya ibalik mo sa akin. Si Zhou ay tinukso ang kanyang sensitibong bahagi at pinagsabihan si Shen Yuan. May hiya ka ba? 3 taon akong kasama mo at ilang punit-punit na bag lang ang binili mo para sa akin. Ngayon na naghiwalay na tayo, gusto mo na silang ibalik. Nang bumagsak ang mukha ni Shen Yuan at pinilit ang isang ngiti, sinabi niya, kung talagang ayaw mo, hindi ko kailangan ng pera. Balikan natin ang lumang pangarap isang huling beses. Namula ang kanyang mukha at sinabi niya nang may pagdiriin, umalis ka na. Bigla, may lumang boses mula sa loob ng kotse na nagsabi, si Wanteng sumakay ka sa kotse. Huwag magalit, binata. Saan ka pupunta ngayon? Kailangan mo ba ng sumakay sa amin? Si Shen Yuan ay sumulyap sa matandang lalaki na nakayuko sa loob ng kotse, lihim na pinagtatawanan ang kanyang sarili. Kapag tinatawag kita na may pagnanasa, rustic yun. Pero kapag tinatawag niya siya na may pagnanasa, hindi iyon rustic, di ba? Nakakabaliw. Malupit siyang sumagot, walang kailangan, malapit lang ang bahay ko. Ang matandang lalaki na may mapang-uyam na tono ay nagsabi, abala kami ni Zhou Wanteng. Nababahala lang ako na baka masaktan ka ng husto at hindi ka makapag-isip ng maayos. Binata, pakiramdam ko kailangan kitang dalhin pauwi ng ligtas. Shen Yuan, ang pagdinig sa mga salitang ito ay mas mapait pa kaysa sa pagkain ng mga sili, iniisip na pumatay ng isang tao at saka pa siya saksakin sa puso. Kung hindi ako gag-antay, talagang tanga ako. Sa pag-iisip na ito, ibinaba ni Shen Yuan ang kanyang ulo sa pintuan ng sasakyan at magalang na sumagot, kapatid, mabait kang tao. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, pero malapit na talaga ang bahay ko. Ilang hakbang lang ito mula rito. Pagkatapos, humarap si Shen Yuan sa kanya at patuloy na nagsabi, mabait kang bata, sana alagaan mo siya ng mabuti sa hinaharap. Si Zhou Wanteng ay naguguluhan, hindi maintindihan kung ano ang nais gawin ni Shen Yuan. Pumasok siya sa kotse at sinabi ng lalaking nasa loob ng mayabang, huwag mag-alala. Ako na ang bahala sa pagnanasa. Si Shen Yuan ay nagsimula na sa kanyang hakbang. Dapat tayong mga lalaki ay ibigay ang pinakamahusay sa mga babae. Maraming mga ugali si Zhou Wanteng. Tandaan mo ang mga ito. Una, gusto niyang gumamit ng Durex na kondom. Pangalawa, gusto niya ng fishnet stockings. Hindi kailangan ng magandang kalidad dahil hindi maginhawa ang magandang kalidad. Gusto rin niyang magsuot ng nurse at police uniforms habang nagtatalik. Ang matandang lalaki na nakaupo sa sasakyan ay sobrang galit na pumuti ang kanyang mukha. Nangangatog ang kanyang boses sa sagot, ngayon ka lang makapangmamalaki. Pagkatapos sabihin ito, isinara niya ang bintana at piniga ang gas mabilis na umalis. Si Shen Yuan na nakikita ang kotse na umaandar palayo, ay tanging nakatayo lamang sa likod ni Ansai na nagtataka, tiyuhin, sinabi ko lang ang mga mahahalagang punto. Si Zhou na marahil ay tama ang iyong pagpili. Ang araw ay matindi ang sikat sa itaas. Kaya't siya ay napapadilat, tinatakpan ang kanyang mga mata ng kamay. Si Shen Yuan ay nagsabi ng walang pakialam. Kalilimutan ko na ito, hindi na ito konektado sa akin. Umaasa akong ang iyong pagpili ay makapagbibigay sa iyo ng perpektong buhay. Biglang may narinig na mekanikal na boses mula sa wala, tama iyon, lahat ay dapat magsikap na mamuhay ng kanilang perpektong buhay. Nagsisimula ng mag-download ang perpektong sistema ng buhay. Ang araw sa itaas ay nawala, pinalitan ng isang gintong kahel na panel ng sistema, na nagdulot kay Shen Yuan na mapang-anga.
Nagsimulang lumitaw ang impormasyon sa itaas. Ang host Shen Yuan at edad na 21, taas 180 centimeters, timbang 72 kilo, halaga ng ari-arian 87, halaga ng kalusugan 72, halaga ng pisikal na lakas 75 at walang kasanayan. Si Shen Yuan ay pinapawisan tinuturo ang sarili, at nagtatanong sa naguguluhang host. Ako, hindi ako humihingi na mabuhay o mamatay. Bakit may ilusyon pa? Muling lumitaw ang system panel kasama ang mahabang listahan ng mga gawain. Ang pag-download ng Perfect Life System ay matagumpay. Ang perpektong buhay ay hindi lamang nangangailangan ng pera bilang pundasyon, kundi kailangan ding pahalagahan ang kabaligtarang kasarian. Simulan ang limitadong oras na gawain. Gumastos ng pera sa kabaligtarang kasarian na kapareho ng edad na malapit sa iyo na may paborableng rating na higit sa 60, at makuha ang respeto ng kabaligtarang kasarian. Gantimpala ng gawain, ang perang ginastos sa kabaligtarang kasarian ay ibabalik ng 3 beses. Kung ang paborabilidad ng kabaligtarang kasarian ay tumaas ng 3 puntos sa panahon ng paggastos na ito, ang pera ay ibabalik ng 2 beses. Tandaan, ang paggastos ay maaari lamang gawin gamit ang isang account o cash. Hindi makapaniwala si Shen Yuan sa nasa harap niya. Paulit-ulit niyang pinapalo ang kanyang ulo habang iniisip ako. Mayroon akong system hack, ito ba ay totoong ilusyon? Maglaho, bigla na lang may narinig na malambing na boses mula sa likuran. Shanuan, may isang batang babae na nakatingin sa kanya na may nag-aalalang mga mata. Pinapaalala sa kanya na ang isang lalaki ay dapat may hitsura ng isang lalaki. Hiwalayan lang yan, hindi naman ganun kaseryoso. Sa kasalukuyan, ipinapakita rin ng sistema ang impormasyon ng batang babae na ito. Tagapayo sa akademya na si Li Xiao. Lumakad ang babae sa tabi ni Shen Yuan at sinabi, "Nakita ko ang lahat kanina." Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga salita ng mga kaibigang lalaki ang pinakatumpak. Palm. Ang susunod ay magiging mas mabuti, di ba? Si Shanuan na walang imik ay humarap kay Li Xiao. Bigla niyang napansin ang pink na bilang na 65 sa itaas ng ulo ni Li Xiao. Nagulat siya at naisip, nasa itaas ng ulo ni Guro Li Xiao. Nagbigay din ng notification ang sistema. Ang favorability rating ni Li Xiao patungo sa host ay 65. Si Shen Yuan ay nagulat at sinuri ang numero sa itaas ng ulo ni Guro Li Xiao, at ang tala. Ibig sabihin, ang perpektong sistema ng buhay kanina ay hindi isang ilusyon. Totoo talagang umiiral ito. Si Li Xiao sa mga sandaling ito ay hindi pa alam ang anuman at nakangiti, hinihikayat siya. Kaibigan ni Li Xiao na si Shanuan, ngumiti. Masayang kinamot ni Shanuan ang kanyang ulo at nahihiyang sumagot. Ayos lang ako, Guro Li Xiao. Sabi niya sa sarili. Kaya, talagang may paraan ako. Ngumiti si Li Xiao nang may kabaitan at nagtanong, "Tama. Ano na ang balita sa scholarship na sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Naisip mo na ba ito? Naipasa na ang mga dokumento ng maaga. Ito ay isa sa mga kaunting bagay na maaari kong gawin para sa iyo." Tapat na sagot ni Shen Yuan, ang ilang libong yuan ay wala kumpara sa utang ng pamilya ko. Mas mabuti pang gamitin ang pera ng scholarship para sa ibang estudyanteng mas nangangailangan nito. Tahimik si Li Xiao sandali at pagkatapos ay sinabi, "Dahil sinabi mo na yan, hindi na kita papakialaman pa." Ngumiti siya ng mahinahon at sinabi kay Shen Yuan, "Kung sakaling magkaroon ka ng anumang kahirapan sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin anumang oras, kabilang ang mga problema sa relasyon. Mauna na ako, tandaan mong lumapit sa akin kung may kailangan ka." Pagkatapos sabihin ito, kumaway siya kay Shen Yuan at pagkatapos ay humarap na aalis. Pinagmamasdan niya si Li Xiao sandali at pagkatapos, ay tumingin sa panel ng sistema sa harap niya. Iniisip niya, ang limitadong oras na gawain ng sistema. Maibabalik ba talaga ang gawain ng sistema ng 2 beses? O dapat ko bang samantalahin ang pagkakataon upang beripikahin ito? Iniisip ito, tumakbo si Shen Yuan at hinawakan ang kamay ni Li Xiao at sinabi, "Guro Li Xiao,
Salamat sa labis mong pag-aalala sa akin. Sandali lang. Bibilhan kita ng isang tasa ng milk tea. Nagulat si Li Xiao at sumagot, walang dahilan para maging sobrang magalang si Shen Yuan. Bago pa siya makapagsalita, tumakbo na siya palayo. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Shen Yuan na may hawak na tasa ng milk tea. Ibinigay niya ito sa kanya at sinabi, Guru Li Xiao, pakiusap. Inabot ni Li Xiao ang tasa ng milk tea na mumula ang kanyang mukha, at sinabi, salamat. Pagkatapos nito, kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono upang tingnan ang notification. Ipinapakita ng notification sa telepono ang construction bank card na may huling 4 na digit na 0098 na nakatanggap ng 18 yuan noong 16, 40 ng ika-10 ng Mayo. Balancing account 99 yuan, binasa niya ito ng isang beses at kinuwenta na ang orihinal na balanse ay 87 yuan. Gumastos ng 6 yuan para bumili ng milk tea na nag-iwan ng 81 yuan. Ngayon, nakatanggap siya ng 18 yuan sa account at naging 99 yuan ang balanse. Ang dobleng pagbabalik ay totoo, ang mga mata ni Shen Yuan sa gulat. Iniisip niya, basta't ang pabor-abilidad ni Guru Li Xiao sa akin ay laging higit sa 60, hindi ba't maaari akong gumastos para sa kanya ng maraming beses, at patuloy na makatanggap ng perang ibinabalik ng sistema. Tumingin si Shen Yuan kay Li Xiao habang ito ay papalayo, ang puso niya ay puno ng saya at iniisip, ngayon may pagkakataon na siya mababayaran ang utang ng pamilya ko. Basta't maayos ang aking operasyon, magiging mas mayaman pa ang pamilya ko kaysa dati. Kumislap ang mga mata ni Shen Yuan at naisip niya na kailangan kong bumalik sa nakaraan. Hindi kailangan kong lampasan ang nakaraan. Huminto siya at nagbilang, pero ang kasalukuyan kong kapital ay 99 yuan lang. Napakakonti. Ang agarang gawain ngayon ay magkaroon ng sapat na kapital, at makahanap ng angkop na nakababatang kapatid at pagkatapos, ay gastusan sila. Si Shen Yuan ay nakatayo na nakasandal sa isang kalapit na pader, nag-scroll sa kanyang telepono nag-iisip. Ang limitasyon ng kredito ay 8,000 lamang. Ang utang ay 20,000. Ang utang sa negosyo ay 21,585. Idinadagdag ang paunang 99 yuan. Ang kabuuang halaga ng pera sa aking kamay ay 49,684 yuan. Si Shen Yuan ay bahagyang ngumiti habang iniisip sa kanyang puso. Sa mga mata ni Guru Li Xiao, isa lang akong mahirap na estudyante mula sa isang pamilyang nalugi. Kung gusto kong makatanggap siya ng mahalagang regalo mula sa akin, kailangan kong mag-isip ng paraan. Pagkalipas ng ilang sandali, isang napakagandang kahon ang nakahiga ng buo sa basurahan sa tabi ng kalsada. Tinitingnan ni Shen Yuan ang bag sa kanyang kamay. Iniisip sa kanyang puso, ang bag ay nagkakahalaga ng 39,800. Ito ang modelo mula sa tagsibol ng taong ito. Kailangan kong sabihin na ito ay isang mataas na kalidad na imitasyon para tanggapin ito ni Guru Li Xiao. Hawak ang bag sa kanyang kamay, pumunta si Shen Yuan sa opisina ni Li Xiao. Kumakatok siya sa pinto, iniisip sa kanyang puso, hindi ko alam kung may boyfriend na si Guru Li Xiao. Lumabas si Li Xiao para buksan ang pinto, nakasuot pa rin ng masikip na apron. Nang makita siya, nagtanong siya ng may gulat, Shen Yuan, ikaw ba yan? Magalang na nagtanong si Shen Yuan, Guru Li Xiao at nagtanong. Nakaabala ba ako sa iyo? Nagluluto ka ba? Tumingin si Li Xiao sa bag sa tabi ni Shen Yuan, at nagtanong ng may pag-usisa, anong nangyari? Hindi nagpaligoy-ligoy si Shen Yuan. Ibinibigay ang bag at maingat na sinasabi, Guru Li Xiao, inalagaan mo ako ng labis sa loob ng 3 taon ng aking pag-aaral sa unibersidad. Palagi kong naramdaman na kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ngayon, sa wakas ay naintindihan ko ang kahalagahan at init ng pagtulong sa iba. Ito ay isang munting bagay mula sa akin. Kailangan mo itong tanggapin. Si Li Xiao ay nagulat na tiningnan ang bag sa kamay ni Shen Yuan. Iniisip, mukhang napakamahal ng bag na ito. Hindi mo dapat isipin ito, sabi niya. Guro ako.
Ang mga bagay na ito ay lahat ng aking responsibilidad. Walang ganitong bagay na espesyal na pag-aalaga. Pinaalagaan ko ang ibang mga estudyante sa parehong paraan. Hindi na kailangan. Si Shen Yuan ay inasahan ito at sinabi, ang bag na ito ay isang high-end na peke, 200 yuan lang ito. Guro Li Xiao, alam mo ang sitwasyon ng pamilya ko. Paano ako magkakaroon ng pera para gastusin sa mga random na bagay? Ang dami mong natulong sa akin, kung hindi ako gagawa ng paraan para magpasalamat sa iyo. Tao pa ba ako? Bagaman hindi gaanong mahalaga ang bag na ito, bahagi pa rin ito ng aking puso. Kung hindi mo ito alintana, pakisuyo tanggapin mo na. Tumingin si Li Xiao kay Shen Yuan, iniisip na ito na ang kanyang sinabi. Ang hindi pagtanggap nito ay parang pagmamaliit sa kanya. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko na siya mapuko pa. Sa pag-iisip na ito, kinuha niya ang bag mula sa kamay ni Shen Yuan at sinabi, sige, itatago ko muna ito. Mamaya, sa iyong kaarawan o sa isang holiday bibigyan kita ng isa pang regalo. Habang nagsasalita, biglang may amoy na sumangga mula sa kusina. Agad na tumakbo si Li Xiao papasok, sumisigaw, o hindi, nasusunog ang aking nilutong karne. Nasusunog. Ginagamit din niya ang pagkakataong ito upang habarin ang kanyang sapatos at pumasok. Sumilip si Li Xiao mula sa kusina at sinabi, Shen Yuan, hindi ka pa kumakain, di ba? Manatili ka para sa hapunan. Ngumiti si Shen Yuan, iniisip, basta't walang problema ang kanyang kasintahan, okay lang na manatili ako para sa hapunan. Pagkatapos ng lahat, ang malapit na pakikipag-ugnayan ay maaaring magpataas ng pabor-abilidad. Kaya't nakakakuha ng mas maraming ibinabalik na pera mula sa sistema. Bigla, tumunog ang notification ng sistema. Ang construction bank card mo na may huling 4 na digit na 0098 ay nakatanggap ng 119,400 yuan sa oras ngayon 18:45 ng ika-10 ng Mayo. Kasalukuyang balanse 120,200 yuan. Kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono ng masaya, na akala niya ay nailipat na ito sa account. Ang bag ng 39,800. Ang triple return ay 119,400. Bawas ang kapital, kumikita ako ng halos 80,000. Hindi naman sa hindi ko pa nagagastos ang 80,000, pero ang kumita ng pera ay ito pa lang ang unang pagkakataon. Bukod dito, ako mismo ang kumita nito. Ito ang kabataan, ito ay tagumpay. Matagal na niyang iniisip ito at hindi niya alam na tapos na si Li Xiao sa pagluluto. Lumingon siya at tinawag, Shen Yuan, umupo ka at kumain. Bakit ka nakatayo dyan? Nagulat siya at lumingon upang magtanong, tayo lang ba ang kakain? Nasaan ang boyfriend mo? Nilinggan ni Li Xiao ang kanyang ulo, inalis ang kanyang apron, at sumagot, anong sinasabi mo? Wala akong boyfriend. Bakit hindi ko maalis ito? Si Shen Yuan ay naglagay ng kamay sa mesa at lumapit sa tabi ni Li Xiao, nag-aalok, Guro Li Xiao, hayaan mong tulungan kita. Nahihiyang tumanggi si Li Xiao. Hindi na kailangan. Pero mas mabilis si Shen Yuan, pumunta sa likuran niya para tulungan siyang tanggalin ang apron. Tumingin si Shen Yuan sa marikit na figura sa likod niya at sinabi, ayos lang. Malapit na itong matapos. Biglang may malakas na sigaw na narinig mula sa labas. Ano bang ginagawa ninyong dalawa? Lumabas sa pinto si Li Meng, nakababatang kapatid ni Li Xiao. Nagulat si Shen Yuan at tuliro, wala. Si Li Xiao na may ngiti ay nagtanong, bakit ka umuwi ng huli ngayon? Kumain ka. Matapos tanggalin ang apron, tumakbo si Li Xiao upang yakapin ang braso ni Li Meng at ipinakilala, siya ang nakababatang kapatid ko, Li Ming. Si Shen Yuan ay napilitang ngumiti, itinaas ang kamay at mahinang sinabi, hello, Li Ming. Sa malungkot na mukha, malamig siyang tumingin sa kanya at sinabi, hindi ako okay. Si Shen Yuan nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, nagbigay ng dahilan para umalis. Guro Li Xiao, kumain na ako bago dumating. Babalik na ako sa paaralan. Tumingin si Li Xiao sa kanyang umalis na likuran medyo nagulat,
Iniisip na kumain na siya pero malinaw na gusto niyang umupo at kumain kanina. Nakapatong ang mga kamay sa kanyang balakang, tumingin si Li Meng sa likuran ni Shen Yuan, at malamig na sinabi kay Li Xiao, "Sister, sa tingin ko may masamang intensyon siya." Si Li Xiao agad na sumagot, "Estudyante ko lang siya." Si Li Meng nang marinig ito, ay lalo pang nagalit sumisigaw. Ang lakas ng loob, isang estudyante na gustong yakapin ang kanyang guro. Si Li Xiao nang marinig ito, ay nahihiya rin at itinulak ang kanyang nakababatang kapatid sa mesa at pinapainom. Si Shen Yuan sa kabilang dako ay nag-iisip pa rin habang naglalakad sa daan. Naglalakad siya at iniisip kung kanino siya susunod na gagastos. Sa isang banda, si Guro Li Xiao ay isang simpleng relasyon ng guro at estudyante. Sa kabilang banda, hindi siya ganid sa pera tulad ni Joe. Bigla, isang lalaki mula sa harapan ang hindi inaasahang nabangga diretso sa mga bisig ni Shen Yuan. Agad niyang nakilala ang taong nasa harapan niya at tinanong, "Hey, Huang Haibao, anong nangyari?" Iniabot ng lalaki ang nanginginig na kamay, ang mukha niya mapatla at walang buhay patungo kay Shen Yuan, nagmamakaawa, "Kapatid Shen, ang aking diyosa si Fang Minhui, ay nanood ng pelikula kasama ang sinumpang Zhang Peng." Ang lalaking ito na tila nalanta ay walang iba kundi si Huang Haibao, ang kasama sa kwarto ni Shen Yuan. Ang mga salitang ito niya ay nagpapaalala kay Shen Yuan kay Fang Minhui, ang magandang dalaga ng klase ng International Trade Department ng klase ng 20, ang diyosa ni Huang Haibao. Wala silang anumang relasyon, kahit na hindi sila nag-usap. Sa pag-iisip na ito, siya ay walang masabi at nagtanong, "Iyon na ba?" Si Huang Haibao, na nakikita ang kawalang malasakit ni Shen Yuan, ay nagulat at nagtanong, "Kapatid Shen, ano bang nangyayari sa ekspresyon mo? Hindi mo ako pinagtatawanan, di ba?" Si Shen Yuan ay tumingin sa gilid at sinabi, "Huwag kang mag-ingay. Tingnan mo kung sino yan." Biglang lumiwanag ang mga mata ni Huang Haibao, nakatitig sa dalawang magagandang babae na may mga kaakit-akit na katawan na naglalakad sa harap niya. Bigla siyang namula, at ang kanyang kutis ay namumula at puno ng buhay habang tinatanong niya si Shen Yuan, "Manunood lang siya ng pelikula kasama si Zhang Peng, tama ba kapatid Shen? Hindi sila nagpunta para magrenta ng kwarto. Ang saya-saya ko, may pagkakataon pa ako. Tama ba?" Tinitingnan ang kawawang anyo ni Huang Haibao, naiisip ni Shen Yuan, mahalin ang isang babae at gawing napakababa ang sarili. "Huang Haibao, paano ka nagkaroon ng ganitong matamis na prutas na makakain?" Pero nang tumingin siya sa harap, ang numerong 70 sa itaas ng ulo ng batang babae ay ikinagulat ni Shen Yuan. Napasigaw siya, "Naku, aba! Mayroon din siyang numero. Bukod pa rito, mas mataas pa ito kaysa kay Guro Li Xiao." Ang batang babae sa tabi ni Fang Minhui ay lihim na sumulyap kay Shen Yuan at sinabi, "Minhui, alam mo ba, si Shen Yuan ay iniwan ng kanyang kasintahan, si Fang Minhui," at nagulat siya nang marinig ito. Pumikit ang kanyang kaibigan at sinabi, "Shen Yuan, hindi alam ni Fang Minhui kung narinig niya ito." Pero nang dumaan siya kay Shen Yuan, blangkong tumingin siya sa kanya. Lihim na kinukumpirma, "Shen Yuan, ikinwento ng kanyang kaibigan, sa military training noong orientation, hindi ko sana dapat hinikayat na ikaw ang unang makipag-ugnayan sa kanya, at pati na rin bigyan siya ng tubig." Ang masamang ugali ng mayamang ikalawang henerasyon na may pera ay maiintindihan, pero ang pagiging napaka-arogante pagkatapos malugi ay kahit sino ay iiwan siya. Mabuti na lang at hindi kayo nagmahalan, kung hindi ay sayang ang 3 taon ng kabataan. Si Fang Minhui na narinig ito ay napabuntong hininga din, hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Shen Yuan sa panig na ito ay patuloy na naguguluhan habang tinitingnan si Fang Minhui, iniisip, bihira lang makatagpo ng isang tao na may paborableng rating na maaaring magdulot ng benepisyo. Bakit ang bilis ng pagbaba ng bilang? Ang bilang ni Fang Minhui ay unti-unting bumababa mula 72 hanggang 69. Medyo nababahala si Shen Yuan, iniisip, hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay ng kamatayan.
Pero iniisip pa rin niya ang damdamin ng kanyang kasama sa kwarto, at lumingon kay Huang Haibao. Huang Haibao, tinatanong kita kung magiging magkasintahan kami ni Fang Minhui. Pwede ba? Si Huang Haibao ay hinahaplos ang kanyang baba habang tinitingnan si Shen Yuan at nagtanong, ang mahalaga ay hindi mo makuha ang class beauty. Akala mo ba ikaw pa rin ang mayamang pangalawang henerasyon na nagmamaneho ng BMW ng sunod-sunod? Pero kung kailangan kong magsabi ng totoo, wala akong pakialam. Basta't hindi siya kasama si Zhang Ping, wala akong pakialam kung sino pa ang kasama niya. Shen Yuan, basta mayroon siya nito, mabilis na lumingon nag-iwan ng isang pangungusap. Mabuting kapatid, hinihintay ko lang ang pangungusap na ito mula sa iyo. Kailangan kong magmadali, si Huang Haibao ay tumawag sa gulat. Kapatid Shen, seryoso ka ba? Si Shen Yuan na may pinakamabilis na bilis ay tumakbo patungo kay Fang Minhui at seryosong tumawag, Minhui. Si Fang Minhui na walang imik na lumingon, namumula ang mukha upang tingnan siya. Ang kaibigan niya ay nagulat din, nag-aalala sa instinct. Agad siyang tumakbo at sumigaw ng malakas, Shen Yuan, ano ang gusto mo sa aming ni Minhui? Shen Yuan, gamit ang kanyang mapagkakatiwalaang mukha at pangangatawan, ay nagsabi, gusto ko sanang tanungin, libre ka ba bukas? Nag-book ako ng pwesto sa Xing Sushi Restaurant. Pwede ka bang sumama sa akin? Nagulat si Fang Minhui, namumula ang kanyang mukha, nagtataka. Tinutokso ba ako ni Shen Yuan na kumain kasama siya? Tanong ng kanyang kaibigan na may pagdududa. Sushi, ang restaurant na may average na gastos na 1,000 yuan o higit pa, may pera ka ba? Si Shen Yuan ay tuluyang hindi pinansin ang kanyang kaibigan, kinamot ang kanyang ulo at nagbigay ng nakakaantig na ngiti, sabing, pagkatapos kumain, maglalakad tayo. Sige, gusto kong hilingin sa iyo na pumili ng regalo para sa kaarawan ng nakababatang kapatid ko. Kung maaari, pakisagot ako bukas ng umaga. Pagkatapos sabihin ang pangunahing bagay, humarap siya at umalis. Bago umalis, hindi niya nakalimutang mag-wave ng palm. Uuna na ako. Magkakausap tayo bukas. Si Huang Haibao na nakakita ng eksenang ito ay nagulat, napanganga, hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Fang Minhui, na namumula ang mukha, ay humarap at tinanong ang kanyang kaibigan tungkol dito. Kakatapos ko lang manood ng pelikula kasama si Li Zhangping, at ngayon kakain ako kasama si Shen Yuan na ganito. Ayos lang ba? Sinusuportahan siya ng kanyang kaibigan at sinabing, ano bang hindi okay? Iyan ay isang mamahaling restoran ng Hapon. Tapat niyang sinuri na medyo mayabang si Shen Yuan, pero kahit papaano, gwapo naman ito. Si Li Zhangping ay may kaunting pera lamang sa bahay, ngunit kung gaganda ang kalagayan ng pamilya ni Shen Yuan, tiyak na malalampasan niya si Li Zhangping. Kinuha ng kaibigan niya ang telepono mula sa kamay ni Fang Minhui at nagpatuloy, kung hindi ka pupunta, sayang lang. Sa anumang kaso, kakain lang at maglalakad-lakad. Hindi naman ikaw gumagawa ng kahit ano. Sasagutin ko na lang para sa iyo mamaya. Si Fang Minhui ay tila blanca pa rin, naguguluhan. Sige, ganun na lang. Kinabukasan ng dapit hapon, sina Fang Minhui at Shen Yuan ay lumabas. Naglakad ang dalawa patungo sa restoran na nabook na. Umupo ang dalawa sa mesa at mabilis na dinala ng waiter ang menu na may kasamang masiglang pagpapakilala. Hello, Ginoo Shen, narito ang menu para sa in-order ninyo. Sana mag-enjoy ka sa iyong pagkain. Pagkatapos, ngumiti si Minhui habang nakaupo sa tabi niya at sinabi, Shen Yuan, narinig ko na nahihirapan ang pamilya mo ngayon. Walang dahilan para mag-aksaya ng pera tulad nito. Si Shen Yuan ay tumingin at sumagot, ayos lang. Ang pagkaing Hapon sa restaurant na ito ay napakasarap. Nang marinig yun, siya'y natigilan sa matabang katawan ni Fang Minhui. Si Shen Yuan na namumula ang mukha, nag-iisip, parang Huimin ba ako? 2 buwan pa lang na hindi ko ito ginagawa. Huwag magpadalos-dalos. Kailangan kong magpakatatag. Si Fang Minhui sa mga sandaling ito ay nagtanong, bakit mo ako biglang inimbitahan sa hapunan? Totoo bang para pumili ng regalo para sa kapatid mong babae?
Si Shen Yuan sa mga sandaling ito ay umiinom ng tsaa para kumalma. Tapat niyang sinagot, palagi kong gustong imbitahan ka sa hapunan, pero hindi ko mahanap ang pagkakataon. Biglang bumagsak ang numero sa itaas ng ulo ni Fang Minhui, naiwan na lang ang 66. Pinaubaya ni Fang Minhui ang kanyang mga mata, nag-iisip, hindi alam kung ano ang nasa isip niya at sinabi lamang, "Oh, Shen Yuan." Nang makita ito nagulat siya, iniisip, baka hindi niya nagustuhan ang sagot na ito. Muli bumaba ang rating ng paborabilidad. Agad na bumalik ang sigla ni Shen Yuan. Nilunok niya ang kanyang lalamunan ng ilang beses at nagsimulang magkwento tungkol sa mga lumang araw. Noong panahon ng pagsasanay sa militar, madalas mo akong binibigyan ng tubig. Nagte-text ka rin sa akin tuwing gabi. Palagi ko itong naaalala sa aking puso. Agad na tumaas ang rating ng paborabilidad sa 67. Ang dalaga na namumula ang mukha, ay nagtanong pabalik, naalala mo pa? Si Shen Yuan ay nagkamot ng ulo, sumagot, paano ko naman makakalimutan yon? Ang bilang sa itaas ng ulo ni Fang Minhui ay tumaas sa 69, pagkatapos ay sa 70. Tanging si Shen Yuan lamang sa panig na ito ang patuloy na sumusubok na pakalmeyan ang demonyo sa kanyang puso. Kalmado ka lang, kailangan mong kalmeyan ang sarili mo. Mabilis lumipas ang oras. 40 minuto ang lumipas, natapos ng dalawa ang kanilang pagkain at pumunta sa cashier para magbayad. Sabi ng staff na may ngiti, magandang araw po, sir. Ang kabuuang halaga ay 2,920 yuan. Ikaw ay miyembro ng tindahan, kaya pagkatapos ng diskwento, 2,770 yuan na lang. Tumango si Shen Yuan, sumagot, sige, salamat. Ang bilang sa itaas ng ulo ng babae ay muling tumaas sa 73. Tumingin si Fang Minhui kay Shen Yuan, iniisip na ang aking gastusin sa isang buwan ay 3,000 yuan lamang. Ang pera para sa isang pagkain ay halos katumbas ng aking gastusin sa buong buwan. Sa kabaligtaran, nang pumunta si Li Zonping sa sinehan, sinabi niyang susunod ay kakain sa cafeteria ng paaralan. Malinaw, may pera siya sa bahay, pero sobrang kuripot niya. Pagkatapos marinig ang mensahe na nadagdagan ang pera, lumabas din ang abiso ng sistema. Limitadong oras na gawain. Gumastos ng pera sa kabaligtarang kasarian na malapit sa iyo na may paborableng rating na higit sa 60, at makuha ang respeto ng kabaligtarang kasarian. Gantimpala ng gawain. Ang perang ginastos sa kabaligtarang kasarian ay ibabalik ng 3 beses. Kung tumaas ng 3 puntos ang favorability rating ng kabaligtasang kasarian sa panahon ng paggastos na ito, ibabalik ang pera ng 2 beses. Si Shen Yuan sa sandaling ito ay lumingon upang tingnan ang numerong 76 sa itaas ng ulo ni Fang Minhui, iniisip, noong una kaming nagkita, 72 ito. Ngayon 76 na. Ganun pala yon. Ang pakiramdam na kumita ng 10,000 mula sa isang pagkain ay nakakabaliw. Tumingin si Fang Minhui kay Shen Yuan na namumula ang kanyang mukha, at nagbigay ng banayad ng ngiti, iniisip na siya ay nagiging mas kaakit-akit. Marahil ito ang kapangyarihan ng pera. Sa pag-iisip na ito, hinawakan niya ang kamay ni Shen Yuan at sinabi, "Tara na." Kailangan pang pumunta ni Shen Yuan sa Gojen para mamili ng regalo, para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sandali lang, sa Gojen Shopping Mall nakita ng matanda si Shen Yuan at sinabi kay Zhou Wanteng na nasa tabi niya, "Hoy Wanteng, bakit nandyan ang lalaking iyon?" Nagulat din si Zhou Wanteng at sinabi, "Shen Yuan." Tumingin siya sa kanya nang may pagdiriin, iniisip, bakit nandito siya? Kakalipat ko lang sa kanya kahapon at ngayon may kasama na siyang bagong babae. Ang matanda ay nagmamasid, iniisip, anong talunan? Isang mahirap na estudyante ang naglakas loob na pumunta sa isang lugar na ganito, para gumastos ng pera. Sa kanyang puso siya ay mapait, iniisip, nagtrabaho ako ng parang aso, bumili ng napakaraming bag para kay Joe bago ko siya makilala. Ang batang ito ay may napakaraming utang, pero may mga babae pa ring sumusunod sa kanya. Nakita ni Shen Yuan ang 2 tao at sinabi kay Fang Minhui sa tabi niya,
pumunta tayo sa ibang tindahan. Tumango si Fang Minhui bilang pagsang-ayon. Oo, sa kabilang panig, syempre, hindi matanggap ng matanda ang galit na ito at humarang kay Shen Yuan. Dahil nandito na tayo, bakit hindi na lang tayo pumasok at tumingin? Ang pagtingin ay hindi naman nagkakahalaga ng pera. Si Joe na gusto rin siya sa tabi ay nagsasalita rin. Shen Yuan, anong ginagawa mo dito? Sino siya? Sumagot si Shen Yuan nang walang pakialam. Anong coincidence? Pumunta ako dito para maglakad-lakad at mamili ng regalo, para sa aking nakababatang kapatid na babae. Sabi ng matanda ng mayabang, kung bibili ka ng regalo, dapat pumunta ka sa pamilihan ng bultuhan para tingnan. Kaya mo bang pumunta dito? Sabi niya habang tinuturo ang mamahaling tindahan sa likod niya. Si Joe Wanteng gusto mo rin ng atake. Walang hiya na diretso pang pumunta kay Fang Minhui. Sabi niya na may ngiti, "Little sister, kahit hindi kita kilala, mabait ako para ipaalala sa'yo. Huwag kang maloko ng ganitong tao." Siyempre, hindi papayag si Shen Yuan. Agad siyang tumayo sa harap ni Fang Minhui, malamig na sumagot. Anong pakialam mo? Bukod pa rito, ano ang ibig mong sabihin sa panlilinlang? Sino ang dinadaya ko? Sino ang dinadaya mo? Ang matanda ay nagbubulalas ng ilang pangungusap. Si Shen Yuan, huwag mong kausapin ang gusto ng ganon. Ang isang lalaki ay dapat may estilo. Bukod dito, ang pagnanasa ay nasa iyong dating kasintahan pa rin. Alam nating lahat ang sitwasyon ng pamilya mo, ikaw ay nalulugi at may utang. Walang dahilan para magpanggap na mayaman ka. Walang tumatawa sa'yo. Si Shen Yuan ay nagalit sa kanyang mga salita, iniisip, talagang nakakadiri ang 2 taong ito. Isang perpektong tugma, biglang nagring ang notification ng sistema. Ang perpektong buhay ay hindi dapat maliitin ng iba, limitadong oras na gawain. Gumastos ng pera sa kabaligtarang kasarian na may paborableng rating na higit sa 60, habang nagdudulot ng negatibong emosyon sa mga tao sa paligid mo. Gantimpala sa gawain. Kung ang halaga ng negatibong emosyon ng mga tao sa paligid mo ay tumataas dahil sa host, sa bawat 5 puntos na pagtaas, ibabalik sa host ang doble ng halagang ginastos sa kabaligtarang kasarian. Tandaan na ang gawain na ito ay maaaring pagsamahin sa pagbabalik ng pera kapag gumagastos ng pera sa kabaligtarang kasarian. Sa sandaling ito, ang 2 numero ng mag-asawa ay lumilitaw na -30 at -35. Si Shenhuan na parang nahuli ang kahinaan, ay ngumiti, iniisip, noong una gusto kong bigyan kayo ng kaunting dangal, ayaw kong mapahiya kayo sa mataong lugar, pero mukhang gusto nyo lang talagang magdulot ng gulo. Ngayon na nagbigay na ng gawain ang sistema, mas lalo nang walang dahilan para hindi kumilos. Maingat na hinawakan ni Shen Yuan ang kamay ni Fang Minhui, ngumiti ng walang alalahanin, at naglakad pasulong, sinabing, "Sige, pumasok na tayo at maglakad-lakad." Sa loob ng isang designer store, matapos magtsismisan ng 2 receptionist, pinilit si Shen Yuan na itinuturing na matagal ng customer, na lumapit at batiin siya. Ang kasamang babae ay humalakhak. "Hindi ako pupunta. Ano bang silbi ng paglingkuran ang isang mayamang 2nd henerasyon na nalulugi? Noong nakaraan, ako ang nagkunwari. Anako ko na ang lahat, pero siya ay sinubukan lang at hindi nagbayad, kaya ikaw na ang susunod." Ang receptionist ay nagbigay ng nakakatakot na tingin at sinabi, "Sinabi ko na sayo na umalis ka, kaya kailangan mong umalis." Sa panig na ito, si Joe Wanteng ay nag-iikot sa tindahan at kumuha ng isang bag. Ibinibigay ito sa lalaki at sinabing, "Honey, tapos na akong maghanap. Pwede mo bang bayaran?" Ang receptionist na narinig ito ay labis na natuwa, at agad na sinabi, "Miss Joe, sandali lang po." Ang natitirang receptionist na may inggit ay nag-isip, isang dekalidad na customer na may matatag na pagbabayad ang kanya, at isang mahirap na customer na walang benta ang akin. Pumunta siya sa side ng gusto at nagsisimulang magpuri. Ang mga mata ni Miss Joe ay napakaganda. Perpektong bagay ito sa iyong temperamento, hindi tulad ng ibang mga customer na walang panlasa. Ang isa pang receptionist ay naglabas din ng alahas at nag-anyaya.
Miss Joe, ang set ng alahas na ito ay bagay din sa bag na pinili mo. Gusto mo bang subukan? Maganda rin ang epekto nito sa iyo. Medyo mahal lang. Kung pagsasamahin mo lahat, mga 100,000 yuan ito. Si Shen Yuan sa panig na ito ay hindi pinapansin ang dalawang mahiyain. Tumingin siya kay Fang Minhui at Ulong, Minhui, hindi mo na kailangang magtipid para sa akin. Narinig ito ni Fang Minhui at itinuturo ang bag sa harap niya at sinabi, sa tingin ko, hindi rin masama ang bag na ito. Ang estilo ay napakabata rin. Baka magustuhan ito ng nakababatang kapatid mo. Nang marinig ito ng receptionist, napangiti siya, ang dalawang ito ay higit pa sa 50,000. Napakamahal. Ang matandang lalaki ay tumingin sa kanya ng hindi masaya, iniisip na 100,000 para sa mga sirang bagay. Sa simula, pumunta ako ngayon para kunin ang 20,000 na bag at kaya kong pakiligin siya. Ngayon, gusto niya ng buong set na 100,000. Si Joe na nag-iisip, ay nagdesisyon at sinabi sa kanya, "I swipe mo ang card, honey." Si Shen Yuan ay patuloy pa ring tumitingin. Bilisan mo na at ipakita ang lakas ng boyfriend mo. Iniisip niya ng mapait, 100,000 ang halaga ng isang kasintahan. Wala akong ganong kalaking pera sa card ko. Bigla, umabot ang makapangyarihang boses ni Shen Yuan, "Miss, kukunin ko ang parehong bag na ito." Bukod pa rito, ang mga aksesoryang ipinakilala ng batang babae doon, kukunin ko rin ang mga iyon. Ang dalawang matabang pusa, nang marinig ito, tila tinamaan ng kidlat, lumingon sa Shen Yuan na may gulat na mga mata. Si Fang Minhui sa sandaling ito ay hindi rin nagulat. Ang receptionist na pumupuri kay Joe na gustong kunin din ang mga aksesorya ay lumingon din sa gulat. Iniisip kung bakit niya kukunin ang mga aksesorya. Wala ba siyang pera? Ang receptionist na may mayabang na mukha ay ngayon sobrang saya na nanginginig ang buong katawan. Habang pinipindot ang calculator, sinabi niya, "Ginoong Shen, ang dalawang bag at ang mga accessories ay nagkakahalaga ng 131,000. Si Shen Yuan ay natuwa, iniisip, kawili-wili. Pagkatapos kumain, makakabawi ako. Sakto lang para sa halagang ito. Ibinigay ni Shen Yuan ang isang normal na card at sinabi ng magaan, "I swipe mo ang card na ito." Ang receptionist ay labis na natutuwa at sinabing may pagkamangmang, Oo, ipapak ko ito para sa iyo." Sobrang saya niya na malapit na siyang umiyak, iniisip, akala ko wala akong silbi sa trabaho ko. Pero sa resulta, hindi lang siya bumili ng 2 bag, kundi nagdagdag pa ng mga accessories. Ang isang order ay higit sa 130,000. Hindi inaasahan, si Ginoong Shen ay mas mapagbigay at mayabang pa kaysa dati. Ang pagnanasa ni Joe ay mas mapait pa kaysa sa pagkain ng mga sili. Hindi niya matanggap ang realidad at sumigaw, "Shen Yuan, hindi ba nalugi ang pamilya mo? Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera?" Ang lalaking nasa likuran niya ay nagdagdag, "Siguro hiniram mo, di ba?" Itinaas ni Shen Yuan ang kanyang kilay at malamig na sumagot, "Isipin mo kung ano ang gusto mo. Hindi ako kapos sa pera. O bibili na lang ba ako ng isa pang bag para sa'yo? Kulang-kulang 20,000 lang naman." Sa huli, maliit na halaga lang naman ito. Ang matandang lalaki na narinig ito ay parang susabog sa galit. Hindi pa rin tumitigil si Shen Yuan, idinadagdag na bukod sa estilo, dapat ding mapagbigay ang isang lalaki. Ang tulong mo ay hindi bababa sa 600,000 o 700,000. Hindi mo naman papansinin itong maliit na halaga ng pera, di ba? Si Joe na gustong manalo ay agad na lumingon at hinimok siya. "Honey, ipakita mo na agad ang lakas mo. Huwag mo siyang hayaan." Ang lalaki ay galit na nag-iisip na ang isa sa akin ay binili sa installment. Hindi ko maipahayag ang pagkaabala ko tungkol dito. Malapit na akong sumabog sa galit dahil sa batang ito. Hindi alam kung ano ang gagawin, inilabas niya ang kanyang telepono at sinabi, "Oh, sandali. Tatawag ako." Si Joe Wanteng ay nag-aalala na nagsabi, "Ho Jun, anong ginagawa mo?" Ang mga receptionist sa likuran nila ay abala sa tsismisan. Habang naglalakad palabas ang lalaki,
Malakas niyang sinagot ang telepono at tumakbo palayo. Sino ang nagbigay sa'yo ng desisyon? Hindi ko ba sinabi na ang mga proyekto na higit sa 100 milyon ay hindi matatapos nang wala ako? Si Joe na gustong magngalit ng kanyang mga ngipin ay nagsabi, "Shanuan, hintayin mo lang." Tinitingnan ang nakakahiya nilang likuran at ang patuloy na pagdami ng mag-asawang aso, naisip niya, ang mga negatibong emosyon ay madaling naabot ang layunin. Kalimutan mo na, tinatamad akong makipagtalo sa kanila. Sapat na ang matapos ang gawain. Pagkatapos magbayad, inabot ni Shen Yuan ang bag kay Fang Minhui, sinasabi, "Minhui, kunin mo. Para sa'yo ito." Si Fang Minhui nang marinig ito, nagulat at inaalog ang kanyang mga kamay, sinasabi, "Hindi, Shen Yuan, masyado itong mahalaga." Ibinigay ni Shen Yuan ang bag sa kanya, kinuha ang isa pa mula sa receptionist. Habang ginagawa ito sinabi niya, "Wala ito, bag lang ito. Ang pagsunod sa akin ay nagdulot sa iyo ng pang-aasar at paghamak mula sa mga masamang tao. Nahihiya rin ako. Isipin mo na lang na ito ang aking paghingi ng tawad. Pakiusap, tanggapin mo na. Pakiusap please. Tanggapin mo na." Nag-aalangan si Fang Minhui at tinanggap ito na sinabing, "Sige, salamat." Masayang sinabi ni Shen Yuan, "Huwag mo akong pasalamatan kaagad. Mayroon ding ito kasama ng mga bagay na ito lahat para sa iyo." Si Fang Minhui nagtanong ng may gulat, "Hoy, hindi ba't para ito sa nakababatang kapatid mo?" Si Shen Yuan sumagot ng mahinahon, "Hindi ko alam kung gusto niya ito. Pero alam kong gusto mo ang bag na ito." Sa panlabas sinasabi niya ito, pero sa kanyang puso, iniisip niya anong pinagsasasabi mo. Talagang binibili mo para sa maliit na demonyo na iyon? Hindi ako pagsasabihan ng batang iyon dahil sa pag-aaksaya ng pera at magrereklamo pa sa mga magulang ko. Mula pa sa simula, itong 2 bag ay binili para sa iyo. Agad mo nang tanggapin. Pagkatapos mong tanggapin, makukuha ko na ang refund mamaya. Umatras si Fang Minhui habang iniisip, 1 beses lang ay sobra na at ngayon tinatanggap mo pa ang buong set na ganito. Hindi ba't mag-iiwan ito ng masamang impresyon sa kanya? Mahiyain na sabi ng babae, "Hindi pwede Shen Yuan." Ito, bago pa man makapagsalita ang babae, hinawakan ni Shen Yuan ang kamay ni Fang Minhui na kangiti, at sinabi, "Ayos lang. Ito ay simula pa lamang. Marami pa tayong oras. Tanggapin mo na. Kung tatanggihan mo ulit malulungkot ako." Sa kanyang masiglang pagmamakaawa, tinanggap din ng babae ang natitirang bag. Agad na umabot ang mensahe ng sistema. "Binabati kita, host sa pagtapos ng gawain. Ang gawaing ito ay may kabuuang 15 negatibong puntos. Ang ginastos na pera ay ibabalik ng 3 beses. Maayos, hindi ko maaring hayaan na mangyari muli ang pagbaba ng paborabilidad na iyon." Malumanay niyang sinabi sa babae, "Minhui, bumalik na tayo sa paaralan." Medyo gabi na, sa puso ni Shen Yuan, iniisip niya, kahit gusto ko nang matulog, hindi dapat minamadali ang ganitong bagay. Mas mabuti nang hayaan itong mangyari ng natural. Si Fang Minhui ay naantig din sa aksyon na ito, iniisip, si Shanuan ay talagang iba kay Li Zhonpeng. Hindi niya binanggit ang pagpunta sa isang bar. Kung hindi, talagang gusto ko. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik na si Shen Yuan sa male dormitory. Kasabay nito, isang grupo ng mga kabataang lalaki ang bumababa ng hagdang buhos na patuloy na pinupuri si Zhonping. "Talagang hinahangaan kita. Tahimik mong nakuha ang pinakamaganda sa klase. Nasa iisang estado pa rin kami. Tama ka, hindi inaasahan, ikaw ang nauuna. Ito ay karapat-dapat ipagdiwang. Kailangan mo talagang kami pakainin. Bukod pa rito, kailangan itong maging marangyang pagkain." Si Li Zhangping na makita si Shen Yuan na dumadaan, ay sinadyang itaas ang kanyang boses upang marinig siya. Noong panahong iyon, tawagin ang buong klase para maging mas masigla. Biglang naglakad si Shen Yuan patungo sa kanyang silid dormitoryo. Sa loob, isang kasamahan sa kwarto, na tila may hinanakit, inalis ang kanyang headphones at sinabi sa kanya, "Narinig mo ba lahat?" Si Li Zhangping, napanood lang ang isang pelikula kasama ang pinakamaganda sa klase,
at hindi na makapaghintay na ipaalam sa buong paaralan. Maliwanag na tina-target niya ang aming kwarto 5,003. Alam ni Shen Yuan ang lahat at ngumiti, pinapakalma siya hindi siya magtatagal sa pagtalon-talon. Hindi makakasama ni Fang Minhui siya. Ang kabilang panig ay humarap at sinabi kay Shen Yuan, huwag kang magbiro. Nanunood ng sine si Fang Minhui kasama siya kagabi. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang ginawa nila? Bukod pa rito, hindi ba't hindi rin siya pumayag na makipag-date sa'yo ngayon? Iyan ang nagpapatunay na talagang kasama siya ni Li Zhanping. Si Shen Yuan ay umupo na lamang sa kama, nakikinig ngunit hindi na nagsalita pa. Binuksan niya ang kanyang telepono upang tingnan ang balanse ng account at naisip, matagal pa lang at may pera na akong pumapasok. O dapat bang umuwi ako bukas at tingnan? Lumipat ang eksena sa bahay ni Shen Yuan, isang matabang lalaki ang nakaupo sa isang silya at nagsabi, Shen Yuan, sabi niya. Shen Yuan, nandito ka na. Ang lalaki ay ang kanyang tiyuhin na si Shen Yaod. Pumasok si Shen Yuan at malamig na sinabi, kamusta, tiyo? Malumanay na sinabi ng kanyang ama, lahat ay nag-uusap. Pumunta ka muna sa iyong kwarto. Kami ng iyong ina ay may pag-uusapan. Pagbalik ni Shen Yuan sa kanyang kwarto, naririnig pa rin ang boses ng kanyang ama sa labas. Nakababatang kapatid, nauunawaan ko ang iyong mga paghihirap, pero umaasa pa rin ako na mabibigyan mo ako ng kaunting oras pa. Ang pera sa kamay ko ay malapit ng bayaran. Sa oras na yon, babayaran kita ng bahagi muna. Si Shen Yaod ay nagsabi ng may pagmamakaawa, kapatid, hindi sapat ang isang bahagi. Sa mga nakaraang araw, kailangan kong magtipid. Kailangan kitang bayaran ng buo. Hindi napigilan ng ina ni Shen Yuan na sumigaw, Shen Yaod, walang gumagawa ng ganyan. Noong una, nang wala kang pera para ipalinis ang kotse mo, sino ang nanghiram sa iyo ng 300,000? Matapos naming hiramin ito sa iyo, pinilit ka ba naming bayaran ka? Ngayon, nanghiram lang kami ng 200,000 sa iyo, at 3 beses o 4 na beses mo na kaming pinipilit. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ng ama ni Shen Yuan pinipigilan siya, magbawas ka ng kaunti sa sinasabi mo. May mga pinagdaraanan ang iyong tiyuhin. Hindi pa rin tumitigil ang ina ni Shen Yuan sa pagsasabi kung may mga pinagdaraanan siya o wala. Alam niya ito ng malinaw sa kanyang puso. Tinanong ko na ang kanyang asawa. Sa loob ng 2 araw na ito, wala siyang kinita. Pero patuloy pa rin siyang mayabang. Patuloy pa rin siyang mayabang na nagsasalita. Ang mga utang ay dapat bayaran. Ang pera ay isang bagay na natural lamang. Sayang na pamilya pa rin tayo, pwede pa rin tayong magkasundo. Kung ibang tao, makikita mo kung ano ang pakiramdam ng magpabilis ng utang. Sumisigaw ang ina ni Shen Yuan, nagagalit. Gusto mo pa ring gumamit ng dahas para manghingi ng utang. Diyos ko, mga lobo kayong lahat. Ano bang silbi ng pagtrato ko sa inyo ng mabuti? Sa simula, umiikot si Shen Yuan sa kanyang ama at sinabi, anong sinasabi mo? Wala na bang alahas? Pumasok ka sa kwarto at maghanap ka ng ilan at ibenta mo. Mamaya, kapag may pera na kami bibilhan ka namin. Sabi ng ina ni Shen Yuan ng iritado, tumigil ka na. Ano pa ang bibilhin mo? Bayaran mo muna lahat ng utang sa bahay bago pag-usapan yan. Bigla, nag-ring ang notification ng sistema ni Shen Yuan. Ang perpektong buhay ay hindi dapat may utang. Limitadong oras na gawain. Bayaran ang utang para sa pamilya o para sa sarili. Gantimpala sa gawain. Ang halagang binayarang utang ay ibabalik ng 2 beses sa host. Ang unang pagbabayad ng 200,000 ay makakakuha ng 1,000,000 na partikular para sa mga sasakyan. Si Shen Yuan ay nakatitig ng walang kibo sa abiso sa harap niya. Iniisip, dumating ang gawaing ito sa tamang oras. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Iniisip, kahit na walang gawain, plano ko nang tulungan si Shen na bawasan ang utang ngayon. Sa panig na ito, inilabas ng ina ni Shen Yuan ang kahon ng alahas sinasabi, nandito lahat ng mga alahas na ibinigay mo sa akin sa mga nakaraang taon. Kahit gaano kahirap, hindi ko kayang ipagbili ito. Swerte ka na lang kung aabot ng ilang 100,000.
Hayaan mong kunin muna ito nang tiyuhin mo. Mukhang nawala ko ang mga gintong singsing habang naglilipat. Nang marinig ang buntong hininga ng kanyang ina, namula si Shen Yuan sa kahihiyan. Noong taong yon, bumili ang binata ng bag dahil sa kagustuhan, at kapos siya sa pera. Kaya, kumuha siya ng mga gintong singsing mula sa kanyang ina upang ibenta. Noong panahong yon, talagang hindi ako naging mabuting anak na iisip ni Shen Yuan, at itinulak ang pinto ng malakas, sumisigaw ng malakas, "Ina, ama, may pera ako." Ang ama ni Shen Yuan nang makita siya ay malungkot na nagsabi, "Hindi ito oras para magbiro." Ang kanyang ina ay may pagod na mukha na nagsabi, "Makikita mo na ang sitwasyon sa bahay ngayon. Yung konting pera mo ay para pa rin sa pagbabayad ng cafeteria card, di ba? Huwag kang maglokohan." Kinamot ni Shen Yuan ang kanyang ulo, medyo nahihiya na sinabi sa kanyang ama, "Ama, talagang may pera ako." Ang ama ni Shen nang marinig ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. "Totoo bang nakatanggap ka ng pera?" Agad kinuha ng ina at ama ang kanilang mga telepono upang tingnan ang mga numero sa loob. Nagsalita sila, 200,000. Tinanong ng ama ni Shen Yuan nang may gulat, "Anak, saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera?" Si Shen Yuan ay nag-imbento ng dahilan bago mo ako binigyan ng maraming baon. Nag-invest ako ng kaunting pera sa virtual currency kasama ang isang kaibigan. Hindi niya ako pinahawakan, sinasabi na malaki ang potensyal na tumaas. Sa loob ng 2 araw na ito, pinalitan ko lang ito ng totoong pera. Sa tingin niya, baka gumana ang dahilan na ito. Sa katunayan, ang baon noon ay talagang hindi maliit. Agad na natuwa ang kanyang ina, sinabing, "Ang galing, anak. Natulungan mo ang ating pamilya na malutas ang isang alalahanin." Pinapaalalahanan din siya ng ama ni Shen Yuan, "Sige, bayaran na natin ang pera para mapaalis ang salot sa bahay." Lumabas ang ama ni Shen Yuan para ilipat ang pera kay Shen Yaod at malamig na sinabi, "Yaod, nabayaran na namin ang utang." Sinabi rin ng ina ni Shen Yuan, "Mainit, ngayon na natanggap mo na umalis ka na agad dito." Sa hinaharap, huwag mag-interact ang mga pamilya ng Art. Si Shen Yaod habang tinitingnan ang totoong mga numero sa kanyang telepono, nagiging duwag. Habang tinitingnan ng ina ni Shen Yuan, sinasabi, "Oh, bayaw, ikaw." Ang ina ni Shen Yuan ay nagsalita ng mahigpit, nagalit na nagsabi, "Hindi mo ba naiintindihan ang wikang tao? Sabi ko, lumayas ka na pagkatapos niyan." Hindi niya kailangang pumunta mag-isa. Pinalayas siya ng mga magulang ni Shen Yuan. Tumingin siya sa loob na may kalituhan, iniisip, may utang ang pinsan ko na halos 100 milyon. Akala ko na mamaya wala na siyang pera, kaya kailangan kong dumating ng maaga para singilin ang utang. Bakit niya kayang bayaran ang utang ng napakabilis? Baka kumita na ang bagong negosyo ng pinsan ko. Kung ganoon, malapit na siyang yumaman ulit. Ngayon ay nakaramdam siya ng pagsisisi at sinampal ang sarili, "Ganito ako kumilos. Paano na kami magkikita sa hinaharap? Sumpa, bakit ako pumunta?" Sa kabilang dako, nagbigay ng abiso ang sistema ni Shen Yuan na natapos na ng host ang unang layunin ng pagbabayad ng utang. Agad na magbibigay ng gantimpala ang sistema. Construction Bank Card na may huling 4 na digit 0098 mo, ay natanggap para sa 100,000 yuan noong alas 11:39 ng ika-12 ng Mayo. Kasalukuyang balanse 1,186,356 yuan. Construction Bank Card na may huling 4 na digit. Ang 0098 mo ay nakatanggap ng 1,000,000 yuan noong 11:39 ng ika-12 ng Mayo. Kasalukuyang balanse 2,186,356 yuan. Si Shen Yuan na tumitingin sa kanyang telepono ay nag-iisip na ibawas ang pribadong pera, para bumili ng kotse mula sa pangalawang mensahe. "Ang pribadong account ko ay higit na sa 1,000,000 na. Hindi inaasahan, ang pag-uwi ay hindi lamang nakatulong sa aking mga magulang na malutas ang isang alalahanin, kundi nagdala rin ng malaking ani." Sabi ni Shen Yuan, "Pero para tuluyang masolusyonan ang lahat ng utang sa bahay, kailangan ko pa ng marami.
Kaya ngayon, kahit ibigay ko pa ang lahat ng milyon sa kamay ko sa aking ama, wala rin itong silbi. Ang pinakakapaki-pakinabang na gawin ay gamitin ang kapital na ito, para makalikha ng mas maraming pera. Tumingin si Shen Yuan sa kanyang mga magulang na sobrang saya hanggang sa umiyak, nag-iisip, nagka-calculate ng kaunti. Makakapagbigay lang ako kay sa aking ama ng karagdagang 200,000. Nang maisip ito, lumapit siya sa kanyang mga magulang at sinabi, ang ama at ina ni Shen Yuan mayroon pa akong bahagi na hindi ko pa nawi-withdraw, mga 200,000. Kailangan mo bang gamitin ito ng Mad Alien ngayon? Si Shen Yuan ay umiling at sinabi, sa tingin ko, maaari muna nating itago ito. Ang ibang mga utang ay hindi naman kagiyat sa ngayon. Bigla, nagsalita ang ama ni Shen Yuan na namumula ang mukha, ay nagsalita. Sandali, tinalikuran niya ang kanyang mukha at sinabi ng mahiyain na, Shen Yuan, bigyan mo muna ako ng 50,000. Ngumiti si Shen Yuan, sumagot, tama yan, ama. Tama ang pakiramdam na ito. Naalala niya ang kanyang sarili sa nakaraan, iniisip, ang hitsura ng tatay ay eksaktong katulad ko noon nang humingi ako sa kanya ng pera. Ang bagay na ito tulad ng pamana ay talagang kawili-wili. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa harap ng bahay ni Li Xiao, nakatayo si Shen Yuan doon. Pag nakita niya ang babae, binuksan niya ang kanyang bibig. Guru Li Xiao, nandyan ka na. Pag nakita siya, ngumiti siya at sinabi, tama. Wala akong klase mamayang hapon. Masiglang ibinaba ni Shen Yuan ang kanyang ulo, at sinabi sa babae, libre ka ba mamayang gabi? Gusto kitang anyayahan sa isang pagkain. Tinrato mo ako minsan noong nakaraan. Dapat akong gumanti. Pagkasabi ng mga salitang iyon, may matalas na mga mata na kumikislap sa likod niya, na nagdulot ng pawis si Li Xiao kay Shen Yuan. Si Li Meng iyon, ang kanyang mukha na puno ng pagnanasa ng pagpatay ay lumitaw sa likod niya, na nagdulot kay Shen Yuan na kalituhan. Oh, Li Meng. Si Shen Yuan ay nilalamig, iniisip, ang nakababatang kapatid ni Guru Li Xiao ay talagang parang aking kalaban. Hindi ko siya kayang kalabanin. Talagang magkaiba ang dalawang magkapatid na ito. Ang nakatatandang kapatid ay mahinahon habang ang nakababatang kapatid ay malakas at palaging pagod. Pinipikit ni Li Meng ang kanyang mga mata, nakatitig kay Shen Yuan. Si Shen Yuan ay nagulat din sa titig na iyon at lumingon, sinabing, oh, Guru Li Xiao, bigla kong naalala na may kailangan pa akong gawin sa paaralan. Baka abala na naman ako mamaya. Sa ibang pagkakataon na lang ang imbitasyon, uuna na ako. Pagkasabi nito, mabilis siyang tumakbo palayo. Mahigpit na sinabi ni Li Meng kay Li Xiao. Sinabi ko na sa iyo na may masamang balak ang batang ito. Maingat na sumagot si Li Xiao. Baka gusto lang talaga niya akong anyayahan sa isang pagkain. Bukod pa rito, kahit na may iba pa siyang intensyon, hindi ko naman papayagan. Si Shen Yuan sa oras na ito ay tumakbo palabas. Naglalakad siya at iniisip na sobrang init. Hindi niya namamalayan na naiisip niya ang nakaraan nang nagmamaneho siya ng kotse habang naka-air conditioner, at kasama si Joe na naglalakbay. Talagang komportable at kasiya siya. Pag-iisip ko, masarap pa rin. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay at kinuha ang kanyang telepono, iniisip, sandali, tama lang na may sarili akong pera para bumili ng kotse ngayon. Kung hindi ko ito gagamitin, hindi ba ako magiging walang galang sa sistema? Iniisip ito, nagpadala siya ng mensahe kay Fang Minhui. Libre ka ba mamayang hapon? Samahan mo akong tumingin ng sasakyan. Mabilis na sumagot si Fang Minhui, sige wala akong klase mamayang hapon. Ang kaibigan ni Fang Minhui, nakakabasa lang ng mensahe ay masayang sinabi sa kanya, magkasintahan na kayo na namimili ng sasakyan. Sa bilis na ito, posible bang hindi ka nababalik sa dormitoryo ngayong gabi? Sabihin mo, Fang Minhui na namumula ang mukha, sagot ng mahiyain, huwag magkalat ng kalokohan. Hindi pa kami nagdedate, biro-biro lang ng kaibigan niya. Sobrang swerte ni Minhui na makahanap ng mayamang gintong lalaki. Ang mahalaga ay gwapo rin siya. Sa hinaharap, makakakuha si Shen Yuan ng magandang deal. Pagkatapos sabihin ito,
Mabilis niyang kinuha ang matambok na katawan ni Fang Minhui, na nagdulot sa kanya na tawagin siya shyly, "Oh, nakakainis ka." Isang oras mamaya, sa pasukan ng isang sikat na tindahan, nang makita ng mga tauhan ang pagdating ng dalawa, lumabas sila upang batiin sila. "Kamusta? Maligayang pagdating. Anong klaseng kotse ang gusto mong makita dito?" Ang lalaki paglapit niya na mula, at nagtanong ng walang kaalam-alam, "Minhui, bakit ka nandito?" Lumingon si Fang Minhui at mahinahong sinabi, "Oh, Senior Qin." Iniisip niya, Senior Qin Yang, na dati akong nililigawan noong high school, bakit ko siya nakita dito? Ang lalaki na ang apelyido ay Qin Yang, ay lumapit sa dalawang tao at nagtanong, "Oh, Minhui, sino ito?" Si Shen Yuan ay humakbang pasulong upang magpakilala. "Classmate ko siya," si Shen Yuan, tanong niya, "So, nandito kayo para tingnan ang kotse? Anong klaseng kotse ang gusto mong makita?" Si Shen Yuan ay hindi nag-atubiling ituro ang kotse sa tabi niya at sinabi, "Gusto kong malaman ang tungkol sa M9 series na ito." Si Qinyang ay nagsabi ng may paggalang, "Nandoon ang exhibition ng mga kotse. Maaari kang maglibot ng malaya. Maaari ka ring pumasok at umupo." Sa kanyang puso, malinaw na tinitingnan siya ng lalaking ito ng may paghamak, iniisip na ang pinakamababang M9 series ay hindi bababa sa 500,000. Ang lupa ay tiyak na higit sa 600,000. Ang batang ito ay nakadamit ng napaka-normal. Kung wala kang pera, wala kang pera. Anong silbi ng pagdadala ng isang estudyanteng babae sa tindahan ng Force, at nagpapanggap na may kahulugan ito? Tinutukso niya si Fang Minhui, na may pagnanasa sa kanyang isipan. Si Fang Minhui ay kasing ganda pa rin tulad ng dati, karapat-dapat na maging diyosa na aking hinahangad. Iba na ako ngayon. Ang sweldo ko ay higit sa 10,000. Isang mahusay na ahente, nagmamaneho ng 200,000 Honda Accord papunta sa trabaho. Ngayon, ang mga realistiko at simpleng babae tulad ko ang nangungunang pagpipilian. Nakatayo lang siya doon na nag-iisip ng mga random na bagay. Pagkatapos ay lumapit siya sa tabi ng babae at sinabi, "Minhui, matagal na tayong hindi nagkikita. Kung libre ka mamayang gabi, mag-catch up tayo." Si Fang Minhui ay awkward na sumagot, "Sorry, senior. Baka hindi ako libre ngayon. Mayroon pa akong dapat gawin ngayong gabi." Biglang nagsalita si Shen Yuan sa kabila, "Hoy, pwede bang mag-ayos ng test drive?" Naiistorbo siya at nag-iisip ng mapait. Sinusubukan ko pang yayain si Minhui. Bakit ka pa nakikialam? Kung hindi mo naman kayang bilhin, bakit mo pa gustong mag-test drive? Sinasayang mo ang oras ko. Pinipigilan niya ang kanyang galit at sumagot, "Pasensya na, ang test drive na sasakyan ay kinuha ng aming boss ngayon. Walang test drive ngayon." Si Shen Yuan, na may kasaysayan ng pagpapalit ng sasakyan tuwing ilang araw noon, ay iniisip na hindi ako isang tao na walang alam tungkol sa mga sasakyan. Kanina lang nang hindi pa ako pumasok, nakita ko ang M9 series sa tindahan. Kung hindi mo maayos, palitan mo na lang ng iba. Hindi siya masyadong nagsasalita at bumaba mula sa kotse na sinasabi ng malakas sa receptionist, "Excuse me, pakisuyo mag-ayos ng ibang salesperson para sa akin. Gusto kong mag-test drive." Agad na may lumabas na isang babae, sinasabi, "Hello, ang pangalan ko ay Chen Na. Isa akong sales consultant sa tindahan, paano kita matutulungan?" Si Shen Yuan na tinitingnan ang matamis na babae sa harap niya, ay hindi napigil ang humanga. "Oh," isang kasamahan na nakakita nito ay nagtanong, "Hey, China, hindi ba't siya ang customer na dapat mong asikasuhin? Bakit mo pinabayaan si Chen na kunin ang kanyang order?" Sumagot siya ng inis, "Tinatamad akong asikasuhin ito. Masyadong tamad para asikasuhin ito. Hayaan mong si Chen na ay magtrabaho ng walang bayad." Isang estudyante na nagsabi na gusto niyang bumili ng M9 at gusto pang subukan ito. "Hindi ba't nagmamayabang lang siya?" Sabi ng kasamahan, "Paano kung talagang bilhin niya ito? Magsisisi ka na lang." Sabi pa ni Chinyang ng may paghamak, "Bakit naman? Mahihirap siya, pero nagdala ng magandang babae para magpanggap. Marami na akong nakitang ganitong tao." Sa panig na ito,
Patuloy na masiglang ipinapakilala ni Chen na, "Ginoo, ang kotse na ito ay pangunahing dinisenyo na may mga matatalinong upuan para sa mga driver, at nilagyan ng 172 laser radar na maaaring makamit ang ganap na automatikong pagmamaneho." Ano ang pakiramdam? Si Shen Yuan ay tumingin sa matamis na dalaga sa harap niya at papuri sa isip. Napaka-propesyonal. Ang kanyang mukha at katawan ay hindi hihigit kay Fang Minhui. Gayunpaman sa mga sandaling ito, sumagi sa kanyang isip ang balitang madalas niyang makita sa internet, tungkol sa mga babaeng salesperson na may kaunting transaksyon sa mga lalaking customer sa industriya ng sasakyan. Si Chen na sa kabila ay nagtanong, "Naiintindihan mo na ba ang lahat ng mga configuration ng kotse? Ano ang iyong budget?" Malumanay na sinabi ni Shen Yuan, "May available bang sasakyan? Gusto kong kunin ang kotse ngayon." Maliwanag ang mga mata ni Chen na habang tinitingnan si Shen Yuan, iniisip na ang mga customer na bumibili ng kotse mula sa amin, ay palaging tinitingnan ito ng ilang beses bago makipagkasundo. Itong lalaking ito ay nag-test drive lang at nagdesisyon ng bilhin ang kotse nang hindi man lang tinatanong ang presyo. Kung talagang bibilhin niya ito, bakit hindi na siya binati ni Chinyang? Tiningnan niya at sinabi ng may paghingi ng tawad, "Pasensya na, wala pang mga sasakyan na available sa tindahan ngayon, pero may ibang tindahan na may customer na may mga problemang pinansyal, kaya kinansela nila ang order. Kung kailangan mo ito, maaari itong ililipat sa tindahan sa loob ng 1 linggo." Tumango rin si Shen Yuan, sumasagot, "Ayos lang din yon. Ay o-order ko ang kotse ngayon." Mas lalo pang nagulat si Chen na, tinitingnan si Shen Yuan ng may paghanga, iniisip na ang down payment ay kailangan ng higit sa 600,000. Sinasabi niyang bibilhin niya ito at binibili nga niya. Siya na ba ang angel customer sa alamat o may iba pa siyang iniisip? Sa pag-iisip na ito, kailangan pa rin niyang panatilihin ang kanyang composure, sabing magalang, "Pakiusap, pumasok kayo sa tindahan para magpahinga sandali. Ang deposito ay 50,000. Kukunin ko muna ang kontrata." Pagbalik sa tindahan, tinanong ni Chinyang si Chen na nagkukwentuhan, ano ang intensyon ng customer. Umupo si Chen na upang ihanda ang kontrata, sabay sagot ng dahan-dahan, binili niya ito. Ang kasamahan na narinig ito ay hindi makapaniwala at sumigaw, "Ano? Binili niya ito ng napakabilis." Mas lalo pang hindi makapaniwala si Chinyang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, na may pagdududa, nagpapanggap lang ang taong iyon. Kapag oras na ng bayaran, gagamit siya ng iba't ibang dahilan para maglaho. Walang kakulangan ng mga ganitong tao sa tindahan. Ang lalaking kasamahan, na tila naisipan, ay sumang-ayon. "Tama ka, tama. Matagal na akong nagbebenta ng mga kotse, at hindi pa ako nakatagpo ng customer na bumibili ng ganito kabilis." Si Shen na ay kalmadong kinukumpirma muli, "Sinabi ko na si Ginoong Shen ang bumili nito. Bukod pa rito, siya ay naghahanda ng bayaran ng buong halaga." Ang balitang ito ay labis na ikinagulat ng lalaking kasamahan kaya't hindi niya mapigilan ang kanyang mga salita. Ang kasamahan ay humarap kay Chinyang at sinabi, "Bobo ka, di ba? Ang laki-laking order na yan ay nawala. Talagang nalugi ka." Sa mga sandaling ito, wala siyang magawa kahit na siya'y mapait. Maaari lamang niyang pisilin ang kanyang mga kamao, nakakaramdam ng inis sa kanyang sarili. Matapos ang mga papeles, nagtanong si Chen na may ngiti, "Ginoo Shen, kung sakaling magkaroon ng anumang problema sa mga pamamaraan mamaya, maaari mo akong sabihan anumang oras. Saan mo gustong pumunta mamaya? Kailangan mo bang ihatid kita?" Sa sandaling ito, lumapit si Fang Minhui. Kinuha ang braso ni Shen Yuan, at sinabi, "Hindi na kailangan. Tatawag na lang kami ng sasakyan." Si Chen na nakikita ang kanyang ugali, ay medyo nahihiya. Iniisip na ang sobrang pagprotekta sa customer ay hindi nakapagpasaya sa kanyang kasintahan. Sa sobrang pag-iisip nito siya ay nanatili sa kanyang pwesto, at magalang na nagsabi, "Sige, hindi na kita ihahatid." Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa kalye. Habang naglalakad,
Tiningnan niya ang kanyang telepono at tinanong si Minhui, kain tayo ngayon. Sige. Ang babae sa sandaling ito ay biglang nagmukmak at nagsabi ng, oh. Nang marinig ito, alam niyang may mali. Agad itong napansin ni Shen Yuan. Tumingin siya kay Fang Minhui at tinanong, hindi ka ba masaya? Naiinggit ka ba? Lumihis ang mukha ng babae, sinabing, hindi. Ngumiti si Shen Yuan, pinapakalma siya. Sinasabi mo pa ring hindi. Hindi tama ang ekspresyon mo. Siya at ako ay isang relasyon lamang ng nagbebenta at customer. Wala nang iba pa. Si Fang Minhui na namumula ang mukha, ay nagsabi na may kaunting sama ng loob. Sino ba naman ang makakaalam? Nakita pa kitang masayang nag-uusap. Nag-scroll ka pa sa kanyang friend circle, nag-scroll ng matagal. Si Shen Yuan ay kinamot ang kanyang pisngi, na nahihiyang ipinaliwanag, ito ay talagang isang ugali. Tuwing nagdadagdag ako ng mga kaibigan, lagi akong nag-scroll para tingnan. Inililingon ni Fang Minhui ang kanyang mukha sa gilid, pinapaalalahanan siya, huwag mo nang gawin iyon sa susunod. Pagkatapos sabihin ito kay Shen Yuan, naiisip ni Fang Minhui, malinaw naman, wala namang anuman sa pagitan namin ni Shen Yuan. Bakit bigla akong naging selosa? Ang mga taong maluhong gumastos tulad niya, ay talagang madaling makaakit ng ibang babae. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapanatili si Shen Yuan na parang may iniisip. Pinapasigla niya ang sarili. Kailangan kong mahigpit na hawakan si Shen Yuan. Si Shen Yuan sa panig na ito ay paulit-ulit pa ring sinasabi ang pangungusap mula kanina. Walang susunod na pagkakataon. Kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, pumunta tayo sa Gojen para mamili ng regalo para sa iyo. Sa kanyang puso, medyo kinakabahan siya, iniisip, walang susunod na pagkakataon. Hindi naman ako ganoon kalinis. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang dalawa sa isang kafe. Ibinigay ni Shen Yuan ang menu sa babae at tinanong, Minhui, gusto mo ba ng malamig na inumin o mainit na inumin ngayon? Nang marinig ni Fang Minhui ang pangungusap na ito, nahihiya siya. Iniisip, tinutokso ako ni Shen Yuan kung gusto ko ng mainit o malamig. Gusto ba niyang malaman kung may regla ako ng hindi tuwirang sinasabi? Gusto niya ito. Sabi ni Fang Minhui nang may pagkamahiyain na ang malamig na inumin Shen Yuan sa panig na ito ay blanco. Na-realize niya ito sa sandaling iyon at naisip kung ano ang nangyayari sa ekspresyon ni Minhui, tapos na. Sobrang nag-iisip ako, pero ang huli naming ginawa ni Joe ay 2 buwan na ang nakalipas, at ang dami ko nang naipon. Talagang kinakailangan itong ilabas. Hayaan mong lumala pa ang hindi pagkakaintindihan na ito. 3 oras ang lumipas, umalis na ang dalawa sa shopping mall. Mula ulo hanggang paa, ang dalaga ay may suot na relo na nagkakahalaga ng 12,800, pulse earrings na nagkakahalaga ng 20,800, at handbag na nagkakahalaga ng 55,000. Tumaas din ang bilang sa itaas ng kanyang ulo sa 81. Tumingin ang babae sa kanya ng mahiyain, iniisip, ang bait ni Shen Yuan sa akin, parang hindi totoo. Sa isang iglap, bumili siya sa akin ng higit sa 80,000 na halaga ng mga bagay. Sa loob ng 2 araw, halos 140,000 na. Sa panig na ito, mayroon ding abiso ang Shen Yuan system. Ang iyong construction bank card na may huling 4 na digit na 098 ay nakatanggap ng 252,000 yuan noong alas 11:39 ng ika-12 ng Mayo. Kasalukuyang balanse 2,244,356 yuan. Masayang tinitingnan ni Shen Yuan ang tumataas na mga numero sa kanyang telepono, iniisip, totoo nga ang dobleng balik mula sa sistema. Ang 50,000 na ibinigay ko sa akin ama para mag-order ng kotse, nakuha ko na agad pabalik. Bagaman kasama na sa 2,170,000 ang pera para sa kotse. Kahit na ibawas ko ang halos 600,000 para sa kotse, mayroon pa rin akong higit sa 1,600,000 na magagastos. Lumingon si Shen Yuan at nagbigay ng makahulugang ngiti, sinabing kay Fang Minhui, Minhui, huwag kang bumalik sa dormitoryo ngayong gabi. Sige, ang batang babae na narinig ang mungkahi,
Tumango ng nahihiya, sumagot, oo. Kalahating oras mamaya sa Duha Hotel, kwarto 808. Si Shen Yuan ay masayang naliligo sa mainit na tubig, ang buong katawan niya ay nalinis. Si Fang Minhui sa labas ay nakahiga sa kama, kinakabahang nakatingin sa screen ng telepono, iniisip, tinutokso ako ni Chenling kung bakit hindi ako bumalik sa dormitoryo. Ano ang dapat kong sabihin sa kanya? Dapat ko bang sabihin ng diretsyo na kasama ko si Shen Yuan? Nahihiya ako bago pa siya makapag-isip. Si Shen Yuan ay lumabas. Ang kanyang fit na katawan ay lumitaw sa kanyang mga mata. Habang pinupunasan ni Shen Yuan ang kanyang buhok, tinanong niya, Manhui, handa ka na ba? Ang babae, na namumula ang mukha, ay tumingin kay Shen Yuan, iniisip, pasensya na, Shenling. Binigyan niya ako ng sobra. Sa wakas, nagpadala si Fang Minhui ng mensahe sa kanyang kaibigan ng mabilisan. Shenling, hindi ako babalik ngayong gabi. Kung may magtanong, sabihin mo na lang, pumunta ako sa bahay ng kamag-anak. Sige, si Fang Minhui na may hiya ay nagsabi, Shen Yuan, hindi pa ako naliligo. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa balingkinita ng kanyang balikat, huminga ng malalim, at sinabi, ayos lang. Gusto ko ang amoy mo. Mabilis niyang pinahiga ang babae at nagsimula na. Patuloy na namumula si Fang Minhui, gumagawa ng mga tunog na nakakahiya. Dahan-daang tinatawag ng babae ang pangalan niya. Si Shen Yuan, mahusay niyang binaba ang zipper ng kanyang damit gamit ang kanyang bibig at sinabi, hindi tulad ng lahat ng amoy sa iyong katawan. Ipinatong ni Fang Minhui ang kanyang kamay sa dibdib ni Shen Yuan, mahinang nagutos, maging mahinahon ka. Tumugon din siya ng masaya, oo. Ang dalawa ay nagpakasawa sa isa't isa, nalulumbay at nalilimutan ang lahat. Kalahating oras ang lumipas, nakapagpahinga na ang dalawa. Si Minhui na nakahiga sa mga bisig ni Shen Yuan, ay nag-iisip, ang ganitong bagay ay talagang hindi kasing nakakatakot ng inaasahan ko. Tulad ng sinabi ni Chenling, si Shen Yuan sa panig na ito ay nalulumbay, nag-iisip ng hindi inaasahan. Si Minhui ay isang napaka-enjoyable na pakiramdam, pero napakapagod din. Mukhang madalas akong hindi nag-eehersisyo ng sapat.